na mainit na balita sa loob at labas ng bansa. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Isang veteranong general na kabilang sa mga kinasuhan sa issue ng iligal na droga. Nakalabas na ng bansa bago pa mailabas ang warrant of arrest sa kanya. Isang pasahero ng isang motorbangka ang nailigtas ng mga otoridad matapos mabigong bumalik mula sa biyahe sa Capitancillo Island noong 26 ng Enero. Isang Pilipinang turista sa Taiwan ang sugatan matapos masagasaan ng tren habang kumukuha ito ng litrato. Ayon sa ulat, nangyari ang insidente sa Shipping Sky Lantern, Old Street sa New Taipei, isang tanyag na lugar na dinarayo ng mga turista. Magandang araw, Pilipinas! Sa ating pangunahing balita ngayong araw, isang retiradong general na kabilang sa mga kinasuhan kaugnay ng iligal na droga nakalabas na ng bansa bago pa mailabas ang kanyang warrant of arrest. Para sa detalye ng ulat, nasa camp-frame ngayon ng ating correspondent na si Zet Japsane. Zet, ano ang iyong pinakahuling impormasyon mula sa Philippine National Police or PNP? Muli, kinumpirma ng Philippine National Police na noong Enero 8 pa umalis ng bansa ang naturang retiradong Police General. Matatandaan kasama siya sa 30 aktibo at dating pulis na sinampahan ng kaso matapos mahuli si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. na may dalang halos isang talentadong hinihinalang shabu. Dahil dito, lumutang ang aligasyon na may ilang pulis sa sangkot sa maling paghawak ng ebidensya at posibleng pagtatanim nito. Ayon sa Philippine National Police, sa 29 na inisyo ng warrant of arrest, 20 ang hawak nila. Samantala, siyang pa ang patuloy nilang pinagis, kabilang ang nasabing retiradong general, 4 na aktibong pulis, 3 retiradong pulis, isang nagbitiw sa serbisyo, at isang na-dismiss. Patuloy ang investigasyon upang matukoy kung may iba pang sangkot sa operasyon ng illegal na droga. Higit ang PNP, isigurado nilang lahat ng may pananagutan ay mapapanagot sa batas. Balik sa iyo, Pauline. Maraming salamat, Zet. Malaking hamon nga ito sa ating kapulisan at sa buong sistema ng hustisya. Tiyak natututukan natin ang pag-usad ng kasong ito. Bakit nga ba some people are not satisfied with their creamy coffee? Let's find out. Okay lang, pero medyo malabnaw. Lalo na sa Big Mag ko. Creamy, pero hindi ko nalalasahan yung coffee. Try this, Copico Blanca. How's Blanca? Wow, Blanca is creamy and thick. Kahit sa Big Mag ko. Ang creamy at lasa ko pa rin yung coffee. Creamy na, delicious pa! Yan ang Creamy-licious. Copico Blanca. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Ayon sa research, halos 80% ng mga papis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango. With pride. Kailangan ng gapi. Huwag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba nito? May right med ba nito? Pag may kailangang gapi, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba nito? Ang right med ay premium na gamot na kayang isot. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Pilipinas. Isang Pilipinang turista sa Taiwan ang sugatan matapos masagasaan ng tren habang kumukuha ng trato. Para sa detalye ng ulat, live mula sa Taipei, Taiwan. Naroon ang ating correspondent na si Chian Chavas. Chian, ano ang pinakahuling impormasyon tungkol sa insidente ito? Stephanie, kasalukuyan nasa kritikal na kondisyon ang Pilipinang turista matapos siyang masagasaan ng tren dito sa Shipping Sky Lantern, Old Street sa New Taipei.
isang tanyag na pasyalan sa Taiwan. Ayon sa mga otoridad, abala sa pagkuha ng litrato ang biktima at hindi niya napansin ang paparating na tren. Dahil dito, nagtamo siya ng matinding pinsala sa ulo, dibdib at balakang. Agad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital at inaasahang sasailalim sa operasyon. Dahil sa insidenteng ito, muling nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng Taiwan sa mga turista na iwasang magtagal sa riles ng tren upang maiwasan ang ganitong aksidente. Mula rito sa Taipei, Taiwan, Chian Chavas, 24 Oras. Maraming salamat, Chia. Isang mahalagang paalala ito sa ating mga kabataan na maging maingat lalo na sa mga lugar na may aktibong linya ng tren. Ang pagsunod sa safety guidelines ay hindi lamang para sa sariling proteksyon, kundi para rin sa kapakanan ng iba. At iyan ang mga balitang dapat ninyong malaman. Ngayong gabi, ako si Stephanie Palapal, 24 Oras. Favorite ko? Kopi ko Blanca. Delicious ba? Di lang yarn. Creamy? Di lang yarn. Eto pa, gentle din sa tummy. Kopi ko Blanca with creamy roasted coffee and New Zealand milk. Not only creamy, but gentle sa tummy too. Switch na! Kopi ko Blanca. Creamy, gentle sa tummy. Gusto mo bang kuminis at pumuti ang iyong balat? Nawalan ka ba ng self-confidence dahil sa hindi pantay na kulay ng balat? Ipinakikilala ko sa inyo ang Kojic Soap. Ito ay may active ingredients na nakakaputi at nakakatulong sa pagtanggal ng pimples, wrinkles, dark spots, blackheads, whiteheads, and back acne. Koji-san, ibalik ang sigla ng iyong balat at maging consistent sa paggamit ng aming product upang ma-achieve ang clear and even skin na iyong tinatamasa. Napapagod ka na ba na mag-aksaya ng pera sa mga produkto na pampaputi na hindi naman hiyang sa'yo? Huwag kang alala, tutulungan ko kayo. Koji-san. Buy this product for only 69 pesos. Available in store and online. Best, surprise ako sa sarili ko kasi natatapos ko ng mga bagay na dapat kong gawin. Mas may stamina ako. Every weekend di na ako nakapag-skip ng basketball. Physically, mas madami akong energy. Swimming and dancing. Motivated ako. Excited na ako mag-training. Mag-hiking sa malalayong lugar. Sa weekends, we travel. Tumatakbo ko para may exercise din ako. Sa training, mas intense ang training. Pag uwi ko para ang taas-taas pa rin na energy ko. Maganda effect sa akin. Carry, tuloy-tuloy. Imagine kung lahat tayo nag-e-enervon. Grabe, siguro go-go-go lahat tayo. Yung girlfriend ko, to my office mates. Yung sister ko. Yung mommy ko. Yung dad ko. Kasi sila yung nagpapagaan ng work environment ko eh. Pag wala ako, siya yung nag-aalaga ng baby ko. Gusto kong ipa-experience sa kanya na laging happy, na mataas yung energy. Magandang umaga Pilipinas! 11 pasahero ng isang motorbangka ang matagumpay na na-rescue matapos mabigong makabalik mula sa biyahe sa Kapitancillo Islet noong ika-26 ng Enero. Para sa detalye, nasa Cebu ngayon ang ating correspondent na si Precious Calleja. Precious, kamusta ang sitwasyon dyan? Renzo, kasalukuyan nagpapatuloy ang investigasyon kaugnay ng insidenteng ito. Matapos makatanggap ng ulat noong Enero 26, agad nagsagawa ng rescue operation ang Philippine Coast Guard, Tabogan Bantay Dagat Team at mga lokal na mangingisda. Nagkaroon ng pag-aantala sa pagsagip dahil sa hindi magandang kondisyon ng dagat. Ngunit pagsapit ng 10:18 ng umaga noong Enero 27, natagpuan ang motor bangka humigit kumulang 10 nautical miles mula sa baybayin ng barangay Tabunok sa bayan ng Sogat. Sa kabutihang palad, ligtas na nailigtas ang lahat ng 11 na pasahero at agad silang dinala sa ospital para sa medical check-up.
Ngayon, iniimbestigahan ng mga otoridad kung may naging kapabayaan ang seguridad at posible ring humarap sa legal na pananagutan ang operator ng bangka kung mapapatunayang may paglabag sa mga regulasyon sa kaligtasan. Mula dito sa Cebu, Precious Calleja. Maraming salamat, Precious. Ang insidenteng ito ay isang mahalagang paalala sa lahat ng maglalakbay sa dagat na sumunod sa safety protocols, lalo na sa panahon ng pabago-bagong lagay ng panahon. Patuloy naming babantayan ang investigasyon upang matiyak na hindi mauulit ang ganitong mga insidente. At iyan ang mga balita na dapat ninyong malaman ngayong araw. Ako si Lorenzo Monsalud, 24 oras.